Mga kapuso, kapapasok lang pong balita, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante-order kaugnay ng posibleng pag-aresto sa kanya batay sa mga warrant o kautusan mula sa International Criminal Court o ICC at Interpol. Sa isang press briefer na inilabas po ng Korte Suprema ngayong araw, May 20, 2026, inihayag ng kataas-tasang hukuman na sa pamamagitan ng botong 951, tinanggihan ng Korte Suprema o ng SC Onbank ang petisyon para sa interim relief na inihain ni Senador Bato de la Rosa. Ang kaso ay may titulong Rodrigo Roa Duterte and Ronald Bato M. de la Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni De La Rosa sa korte na pigilan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of the Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines, at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC. Red notice o diffusion ng Interpol o iba pang mga foreign, judicial o quasi-judicial instrument ng walang katumbas na warrant mula sa hukuman sa Pilipinas. Ipinaliwanag ng Korte Suprema na ang tinalakay pa lamang nila ay ang hiling para sa mga interim relief tulad ng TRO at SQAO o status quo ante-order. Hindi pa nila nare-resolba ang mga pangunahing isyong legal na inihahayag ng mga partido sa kaso. Inaasahang ilalabas sa May 25, 2026 ang buong kopya ng resolusyon ng Korte Suprema kasama ang magkakahiwalay na concurring at dissenting opinions ng mga mahistrado. Yung status quo ante-order po ay isang kautusan ng korte na naglalayong ibalik ang sitwasyon sa kalagayan nito bago naganap yung pinagtatalunang aksyon o pangyayari. Sa kasong ito, layunin sana ng hinihiling ni De La Rosa na mapigilan yung posibleng pagpapatupad ng mga international na kautusan laban sa kanya habang dinidinig pa ang kanyang mga petisyon. So mga kapuso, abangan pa natin yung susunod na magiging desisyon o hakbang ng Korte Suprema dahil yung mga pangunahing petisyon ni na Duterte at De La Rosa ay hindi pa pinagpapasyahan ng kataas-taasang hukuman. So yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Korte Suprema. Mariz Umali, GMA News.